Ang umaga po, alas 12:11 at ating pag-usapan po ang isa na namang nagbabagang katotohanan na iniiwasan ng mga kakampi ni Bongbong Marcos. Dahil bistado na sila kahit ano pang tanggi nila. Wala na pong ang naniniwala na lang sa kanila na hindi sila nagnakaw si Claire Castro na lang. At yung mga kanilang mga troll, yun na lang. Pero yung mga troll nila, nagkunwari pa yun na hindi niniwala. Pero dahil sa sweldo, natanggap mula sa Malacanang, nagkunwari, ganun po ang nangyari. Ito po ngayon, mga kababayan. Dati po, si Remulla ay nagsasabi hindi raw totoo yung mga kinikwento ng 18 dating sundalo. 16 doon daw ay that ex-retired Marines. Yung dalawa ay dishonorable discharge. So, ano mangyari nun? So, 14. So, ang 16 ay ex-Marines. Yung dalawa sa ex-Marines ay dishonorably discharged. So, kahit dishonorably discharged pa, hindi ibig sabihin na hindi mapagkatiwalaan yung kanilang testimonya, kanilang affidavit. Kasama rin nila yung isang sundalo na army. At kasama rin nila ang isang reserve na army man. Ngayon, ang unang palatandaan po, kailan ba natin sabihin na ang sinasabi ng isang tao ay totoo o hindi? Simple lang po sa batas ng ebidensya. Ang batas ng ebidensya ay nagsasabi na ang lahat ng mga salita ay hearsay. Yan ang general rule. Gilbert Labrador. Ang general rule, lahat po na mga kwento ng kahit sinong tao ay hearsay ang treatment. Hearsay ang kung tawagin. Pero po, marami pong mga pagkakataon na ang hearsay, ang mga sinasabi ay hindi na magiging hearsay. Kailan yan? Ito pong mga sa batas. May tinatawag po na dying declaration. Ang deklarasyon ng isang tao na mamamatay na ay hindi tinatanggap na hearsay, kundi yun ay totoo. Bakit po? Kasi mamamatay na siya. Wala pong tao na alam niya na mamamatay pa siya. Mamamatay na siya ay magsisinungaling pa. Wala pong taong nagsisinungaling kapag siya'y mamamatay. Mamamatay pa lang. Ibig sabihin, ay buhay pa kung diwa niya, pero alam niya na mamamatay na siya. Pwede sa hospital, pwede na binaril siya at alam niya fatal, ang tingin niya fatal, ang tama niya tapos naghingalo na siya. At pag magsabi siya kung sino bumaril sa kanya, yan po ay napakataas ng uri ng salita na exemption siya sa hearsay rule. Yan ang unang example po ng mga salita na hindi mo pwede sabihin hearsay. Pangalawang salita na hindi hearsay ay kagaya ng mga salita na sinulat sa mga logbook ng mga gwardiya. Bakit ko nasabi na hindi kasinungalingan o hindi hearsay ang mga sinulat sa logbook? Kapag makita kasi ang logbook ng mga gwardiya, kada may papasok na tao, nililista ang pangalan ng tao, anong oras dumarating. At kung sasakyan man ang dala, pagpasok niya, sinusulat ang plate number, anong oras, at saka yung uri ng sasakyan. Dahil kada pasok ay ginagawa kagad ang pagsulat, hindi po siya hearsay. Magkaroon lamang depekto ang logbook kung mayroong laktaw. Pero pag walang laktaw, tuloy-tuloy, ay hindi po siya hearsay. So ano pa bang ibang hindi hearsay? Ang, tandaan mo lang ga,
ang taong nagsasalita laban sa kanyang sarili ay ang kanyang salita ay hindi tinuturing na heresy, kundi exception to the rule. Bakit? Kasi wala pong tao na nagsisinungaling kung magsasalita laban sa kanya. Kagaya ng pag-amin. Kailang mayroong formalidad na sinasabi. Tapos, wala ring hearsay na salita kung alam niya ang pagsasalita niya ay mamamatay siya. Papatayin siya. Alam niya na delikado ang buhay niya. Andiya't nagsasalita siya. So, hindi po hearsay ang kanyang sasabihin. So, ibig lang sabihin, ano pa bang iba? May isa pang example ng tawag namin dito ay res geste. Ano naman po ang res geste sa batas ng ebidensya? Ang res geste naman po ay ganito. Hindi po siya hearsay. Halimbawa, si Pedro nasa labas ng bahay. Si Juan naman, narinig niya si Pedro at kilalang kilala niya si Pedro. Kitang-kita niya si Pedro na nagsasalita. At narinig niya si Pedro na nagsasalita tungkol sa kanyang nakita. Halimbawa, may nakita si Pedro na sinaksak niya si Cesar. Pak! Tapos sumigaw si Pedro. Hay! Si Cesar! Ay, sinaksak niya no? Sinaksak ni Mario. Yun po, hindi hearsay. Hindi po yan hearsay. Ano ibig sabihin yan? Wala pong taong nagsisinungaling kapag nagsasalita na nabigla siya. Ang tawag yan statements made upon a startling occurrence. Yung nakakagulat na pangyayari. May taong nagsalita at narinig ng isang sa loob na hindi nakakakita kung anong pangyayari. Ang tawag dyan ay statements made in a startling occurrence. At wala pong taong nagsisinungaling kapag nagre-react sa mga kagulat-gulat na mga pangyayari. Ano pa? Wala ring mga babae na magsasalita ng hearsay kung ang sasabihin niya ay magiging kahiya-hiya siya sa mata ng tao. Halimbawa, magsalita siya na siya ay, sabihin natin, ni-rape siya. Siyempre, ang lahat ng babae kapag magsalita, magsumbong na ni-rape siya, kamumuhian siya ng tao. Alam niya na kamumuhian siya at yet nagsalita pa siya ng ganon. So, anong ibig sabihin? Nagsasabi siya ng totoo dahil yung mga ganong babae ay naghahanap ng katarungan. Tutumpukin na natin. Exception din po sa hearsay rule. Yung tinatawag, ulitin ko lang, na salita ng mga tao na kahit sa salita na alam nila matatanggal sila sa trabaho, makukulong sila, makakasuhan sila, maperwisyo ang pamilya nila. Anyat nagsalita pa sa tungkol dyan. Ang ibig sabihin, totoo po ang sinasabi niya. At dahil nailatag ko na sa inyo ang halos lahat ng sitwasyon sa ilalim ng batas ng ebidensya kung saan ang salita ay hindi nagiging hearsay, may isa pa akong sasabihin. Kapag napatunayan nang si Pedro at si Juan ay makakutsaba gamit ang hiwalay na ebidensya, ang salita ngayon ni Pedro laban kay Juan ay pwede nang tanggapin na katotohanan. Tawag dyan sa doktrina ng res inter alios acta. So, sinabi ko na, no? Ngayon, ipasok natin yung 18 military
ex-military men. 18. 16 sa kanila ay ex-Marines. Ang isa sa kanila ay ex-Army. Tapos yung isa ay Army Reservist. At ayon sa kanilang kwento, sila ay inupahan ni Saldico na magiging security consultant. At ang trabaho nila ay tagahatid ng pera. Sa pagsasalita nila niyan, alam nila na yayariin sila ng mga otoridad, gaya ni Lacson, gaya ni Remulla, gaya na kung sino-sino pa. Ang kanilang pamilya, alam nila kung anong mangyayari sa kanila. Kagaya sa nangyari kay Mr. Gutesa nung nagsalita siya, ang kanyang pamilya ay hiniwalay na sa kanya. At siya ay tinakot at pinapirma na binawi niya ang kanyang sinabi sa Senado. Alam ng mga 18 dating sundalo na gano'n mangyari sa kanila. Ang tanong, kung alam nila, bakit sila nagsasalita pa? Ibig sabihin po, totoo po ang sinasabi na hindi po hearsay. At haba dahil ganon, titirahin na natin ngayon si Lacson. Sinabi daw, hindi ka paniwala. Ang problema ni Lacson, nagsalita si Remulla. Sabi ni Remulla, totoo pala yung sinasabi ng mga 18 mga dating sundalo na si Remulla ay nakipag-meeting sa mga kasapi o mga investigador ng International Criminal Court na pinangungunahan ni Chantal Daniels. Inamin niya na totoo ang sinabi ng 18 dating sundalo na nakipagkita siya kay Trillanes, nakipagkita siya kay General Nicolas Torre, nakipagkita siya kay Speaker Martin Romualdez, nakipagkita silang lahat sa International Criminal Court na mga investigador. So, naintindihan na ninyo? So, ibig sabihin, kung sinabi na nauna ni Lacson na hindi sa maniwala at sinabi nitong huli ni Boying Remulla na totoo pala, ano na ngayon ang dapat gawin? May obligasyon na po si Ginoong Lacson bilang senador at bilang hepe ng tinatawag na Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa lahat ng mga corruption sa pamahalaan sa gana ng mga senador. Dapat ipatawag niya na ang lahat ng mga 18 mga sundalo dati at imbestigahan niya isa-isa. Pero bakit ayaw? Sabi nga ni Amalia Rigorosa, mga bingi, bulag at pipi, papa sila, that's dahil sa malita. Ang problema ni Lacson at saka ni Boying Remulla ay ganito. Sinabi sa Maleta Gang na binigyan si Lacson at binigyan din ng kanyang partner na si Tuta Soto. Binigyan din. In other words, iyan ang problema ni Lacson. Naggumawa ng dahilan na hindi daw pwede mag-imbestiga kasi daw hindi ka paniwala ang mga sinabi ng 18 former soldiers. Ulitin ko lang, Panfilo Lacson. Naging hepe ka ng PNP but you are not doing your job. Your job as the chairman of Blue Ribbon Committee is to discover the truth. It is not to say whether one witness coming to your committee is telling the truth or not. It is your duty to scrutinize every witness coming to your committee to know whether they are telling the truth or not, so that it is not a justification for you to say that you will not call them to a Blue Ribbon Committee hearing just because you believe that they are
not telling the truth. Buisit! Walang-wala talaga itong kwenta si Lacson na to. Tapos, pareho kayo ng utak ni Jerby Luistro. Bakit? Si Jerby Luistro ay nilagay din ang pangalan niya na nakatanggap din siya. Marami sila mga congressman. Niraise po yan ni Congressman Bong Sontay na dapat ang mga nasasangkot, dalilista na pangalan ng mga congressman doon ay dapat magsalita sila kung kaya pa ba nila na magiging judge sa impeachment ni Sara, kung kaya pa ba nila na magdesisyon na sila ay hindi bias sa katotohanan na 25 sa kanila ay napangalanan ng 18 dating sundalo na diniliberan at binigyan ng mali-malitang pera. Anong ginawa ni Jenky Luistro? Hinarang niya. Bibingi-bingi. Ewan ko ba? Siguro, mga ano nila, idol nila si Freddy Aguilar. Nung nabubuhay sa Freddy Aguilar, may isang kanta si Freddy Aguilar na nababagay dito. Sabi ni Freddy Aguilar, sa bawat yugto ng buhay, ay may wasto at mali. Sa bawat nilalang, ay may bulag, may pipi, at bingit. Madilim ang iyong paligid, hating gabing walang hanggan, anyo kulay at mundo, sa'yo'y pinagkaitan. Huwag mabahala, kaibigan, isinilang ka mang ganyan. Isang bulag sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalanan. Yan ang aking ano. Ha? Bahala na kung sabi mo, kalbo magtatago, hindi po ako magtatago. Pero please lang, do not call me kalbo. Kasi po, hindi naman ako nasasaktan. Yan po ang palatandaan ko po. Pag tinawag niya ako na kalbo, yan ang palatandaan ko po na wala kang genuine na pakay dito sa aking site, kundi mamimersonal. Kalbo na nga tayo, tawagin mo pa ako kalbo, di ba? Huwag ka bang hayaan mo si Bato. Tawagin mo lang sa Senator Bato, huwag kalbo. Gano'n na kasimple. Okay, diretso tayo. So, pakinggan natin ang pag-amin muna ni Remulla. Ito po yung pag-amin ni Remulla. Yeah. Iimbestigahan ito kahit kasama kayo doon sa affidavit. Alam mo, I want to get the individual affidavits of each of them. The allegations are serious. Di ba? Kahit kasama ako dyan, nakita ko naman, sinasabi nila, ICC. Sinabi ko, nakausap ko. O ano ngayon? Di ba? Kailangan protektahan natin ang ating mga testigo eh. Pero ang mas mahalaga dyan, yung allegations na ginawa nila na iba. Kasi kung 18 sila talagang nandoon na magkakasama ng 2 taon na walang patid, na lahat ng pangyayari nakita nila. Yun ang ating gustong malaman. Sir, this was before yung arrest kay President Duterte. Parang ano pa to eh, parang 3 taon pa yung ano nito eh. Yung saklaw na panahon nito. Parang 3 years pa nga eh, yung saklaw nito eh. So way before. Kasi Way before. Sir, may insinuation. Sinasabi, ang ano daw po doon is dahil nagkaroon daw po ng kidnapping kay Pangulong Duterte at nakipag-usap daw po ang mga opisyal ng gobyerno. May mga ganun pong sinasabi. What do you say to that, sir? Tapos na yata ang pangyayari nun. Tapos na yata yung pangyayari nun. Tapos na po. Yung kinausap namin. So 2025. 2025 yan ang kinausap. After March. After March, Wala pang 1 taon yun. Sigurado. Okay. Thank you, sir. Okay? Sige, very clear. Inamin ni Ombudsman
tignan natin. Dali lang. Ito. So, tingnan naman natin ngayon. Bago natin ipresenta si Lacson, tingnan natin ang mga sinabi na reviewin natin ang mga sinabi ng mga sundalo. Ito po yun. Ano ba yung mga sinabi ng sundalo? Ay, sorry. Dala. So, ito mga sinabi ng sundalo. Kaya nga, pag makita ko to, parang gusto ko mantay. I shot the sheriff. I never shot the deputy. Kawalang kwenta sa lahat ngayon na senador ito si Kwan. Si Mr. Ping Lacson. Ito. Tingnan natin. Parang ito natin. So anyway, parang hindi ko na mahagilap, nabura ko. Pakinggan na lang natin ang nangyari sa ginawa nila sa ginawa nila sa House of Representatives. Akalain mo binalibag ni Luistro kasi ayaw niya marinig. Ito pala, nakita ko na. Ito ang yung ginawa ng mga Marines at saka mga sundalo. Ito po. So, itong inamin na ngayon ni Remulla. Ng mali-maletang pera na nagamit sa katiwalian. Kasunod ito ng paglabas ng 18 individual na nagpakilalang mga retiradong Marines at nagsilbi bilang bagman umano ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa kanilang alegasyon, nag-deliver sila ng aabot sa 805 bilyong piso sa mga tahanan ni Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at maging kay Ko. Ipinresenta sila ni Atty. Levy Baligod sa isang press conference. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. Vilmar Huerte At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Dahil bakit siya tumanggap ng mali-maletang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito o para saan ito? May mga tinukoy din silang mga kongresista at iba pang opisyal ng administrasyon na hinagkarendaan ng mali-maletang pera. Pinatitibay nito ang nauna ng alegasyon ng dati ring Marine Sergeant at aide ni Ko na si Orly Gutesa. Sa affidavit ng mga Marines na binasa ni Atty. Baligod, depende sa sukat ng maleta ang nilalaman nitong pera. Ang malaking maleta ay mula 50 to 70 million pesos. Ang medium size naman ay mula 30 to 40 million. Ang maliit naman ay 15 to 25 million
bukod pa sa paper bags na naglalaman naman ng mula sa 5 hanggang 10 milyong piso at expandable envelope na naglalaman naman ng 2 milyong piso. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Saldi. Ang mga mababatas na pinangalanan kani-kaniyang tanggi sa alegasyon. I will not dignify a tall story allegation. Dignify. Hey! Ano lang yan? Na matagal lang bumita niya, matagal lang kumita yan, Tito Soto. Ang nakakatawa ron, baka hanapin sa akin ng kasama ko Meron nga naman, meron. Isa uli mo, pera ng tao yan. yung limang maleta. I don't think they deserve a decent answer Isa for pa to, na wala ang maratabat mo, maranaw ka pa naman. Ang pamilya mo, ang taas ng tingin ng mga maranaw. Pamilya Alunto, tapos dinungisan mo. Si Senator Damucao Alunto, dinungisan mo. The father of Mindanao State University, binunginisan mo. me. A responsible. Unassigned nga eh, di ba? It's all BS. I mean, it's all BS. Ang hirap kasi mag-argue sa isang kasinungalingan eh. How do you even... Patunayan mo, huwag ka kapag-argue. Maglabas ka ng ebidensya na hindi totoo. argue with lies? Diba? Mahirap talaga pag meron Si Paulo Ortega, no, nakabatan din, no? sariling mundo. Dilulu. Dilulu tawag sa mga ganyan. So, Ikaw, ano tawag sa'yo na kabatan? Tumaba ka na nga eh. Panay kain mo ng mga matataba. Dahil marami kang pera. hindi natin masyado binibigyan ng pansin dahil Pag pinapansin, bakit nagpa-interview ka? yun lang po. Isa pa sa ibinunyag ng mga dating Marines ay ang ginawa nilang pagpapalit kumano ng piso para sa dolyar na binubuo ng 2 maleta at naglalaman ng 56 billion pesos noong December 2023. Ang halagang ito raw ang ginamit at ibinigay kay dating Senador Antonio Trillanes para naman sa mga Si Trillanes, oh. Ani ka kasi totoo. Hindi mo naman naman ang gagawin mo. Ang natural mo na reaction, magsampa ka ng libel. dayuhang investigador ng International Criminal Court o ICC Dapat ang ginawa mo, patunayan mo na hindi totoo. na naghanap ng mga gagawing testigo sa kasong hinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Gaya ng iba, itinanggi din ni Trillanes ang alegasyon at nagbantang sasampahan ng cyber libel case ang mga nasa likod ng alegasyon. Sa Senado, naghain ng resolusyon si Senator Ivy Marcos para paimbestigahan ang money delivery scheme. Batid ko na nagpahayag kayo na nais ninyong tayuan ang mga pahayag ninyo under oath. Yan din ang aking inaasahan at susubaybayan. Tama ang hakbang na yan upang maging opisyal ang Hindi Pero hindi tama kay Ping Lacson yan. No? Tignan mo sa kasama mong senador. Ano naman masabi ni Ping Lacson? Nag-privilege speech pa. Kakahiya naman si Ping Lacson. No? Ay, Ping Lacson, pinaprotektan mo pa pag nanakaw. Matindi ka talaga. Huwag nyo na iboto ulit to. Nanluloko to. Oh, ayan. Distinguished colleagues, I rise today on a matter of personal and collective privilege. As chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, I have been subject of criticisms for not scheduling the 18 ex-military personnel who faced the media in an organized press conference at the historic Club Filipino on the eve of the 40th EDSA People Power Revolution to be called and testify before your committee on accountability of public officers and investigations. During the said press conference last February 24, these 18 individuals made claims on their supposed knowledge as former security personnel of one of the key personalities in the flood control scandal, former Congressman Saldico. To be clear, while every imputation of a crime warrants our attention, none deserves our blind deference. Bakit? In Bakit the same wala? manner that everyone has a right to be heard, it is not a license to mislead. Hence, while I reserve judgment on the merits of the testimonies, I am duty-bound to raise questions of logic and, at the very least, basic mathematics. Ah. These are not intended to disparage the testimonies of the said individuals, but rather ensure that proper evaluation of the Yan ang credibility pong ibig sabihin, ayaw niya magsagawa ng Blue Ribbon Committee.
investigation. Hindi niya ipapatawag ang mga Marines para idinggin, dalhin ang kanilang ebidensya. Bakit? Ay, nako. Amel Mutalib. Amel Mutalib. Talib. Kanon. Anong ang tunay gano ba kanta, no? Sa Blal Baldas, ang tapang ng apog ni Remulla. Haz Garcia, sana po gumulong ang investigation sa Senate regarding sa revelasyon ng mga Marines. Tama, dapat ganun. Ben Marwerte, Boston Miners, may maletang gumulong, nandun sila. Yun, importante. Salita lang yan, walang ebidensya. May mga ebidensya ng Ben Marwerte. Ito, ipakita ko na lang ebidensya para malaman ninyo kung ano talaga yung ebidensya. Ito pong ebidensya, ha? Sabi ni Ben Marwerte, wala daw ebidensya. Ipakita ko rin for the last time ang ebidensya na namigay ng pera, nag-deliver ng pera. Ito. Ito po ay affidavit ng mga Marines. Okay? So ito ang sinasabi nila. Nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng maleta sa mga congressmen, congresswomen na naalala namin sa ngayon dahil sa sila ay napapanood namin minsan sa telebisyon o palagi namin silang nakikita pag nakausap sila ni Saldico. Nag-deliver kami mismo sa bahay ng ilan sa House of Representatives at yung iba ay kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila ay ang mga sumusunod. Abante Beni, Adyong Sia, Alvarez Jose, Jojo Ang, Julien Baronda, Congresswoman ng Iloilo City, Ace Barbers, Congresswoman ng 2nd District ng Zamboanga Surigao del Norte, Ching Bernos, Congressman sa Lone District of Abra, Arlene Brosas, Congressman ng Gabriela, Franz Castro, Congresswoman ng Axe Teachers Party List, Joel Choa, tapos si Manix Dalipi, Laila de Lima, at ibinigay ang pera sa Polo Club Townhouse. Pagkatapos ng meeting niya kay Saldico, Ed Anyo at dating speaker Martin Romualdez. Ito pang iba. Si Janet Garin, doon din sa Polo Townhouse. Si Dong Gonzales sa Polo Townhouse din. Si J. Kong Hon ng Zambales sa House of Representatives saka sa Townhouse. Jervil Luistro. Kaya pala ayaw Jervil Luistro, ungkatin kan dito pala siya. Raul Manuel, Sandro Marcos, Paulo Ortega, Joseph Paduano, Stella Kimbo, Martin Romualdez, J.J. Suarez, Erwin Tolpo. Yan ang mga nakakuha. So ano ngayon? May ebidensya tayo. So, ladies and gentlemen, magtawag na lang ako, no? Ay, Ben Marwerte, kung tinakbo na lang ng mga Marines yung nalita, oo nga, no? Mas maganda pa. Julieta Ilagan. Si Lacson, tuso yan, hindi ganyan yan kung walang natanggap. Si Lito Pascua, paano nabigyan si Dilema? Hindi po, nakalabas na po siya. Nakalabas na po. Joe, good evening sir. Ano ang gagawin ng mga Pilipino at hawak nila ang gobyerno? Hilbert Labrador, ahas na pong talaga si Pinky Curatong. Amel Mutalib, dati na yan, wala namang nagawa yan si Pink sa Senado. Member din yan sa maleta ng Maleta Gang. Halata masyado.
BCBs, tutol na tutol daw si Rich Elwin Tulpo, Tulpo Munyo, na imbestigahan ang Marines. Grabe ang takot nila. Gilbert Labrador, APPNP, paihiin niyo sa mga underwear at skalawag ang buong bangag admin na sangkot sa trilyong nakawan. So, grabe si Karma. Isa-isa na sila. Ben Marwerte, nasa na iya maraming pera. Maraming malayta daw. Ang ibig sabihin ni Soto, wala siyang dignity. Okay. BCBs, 90 Marines, lahat yan. Paano nila mapalagan ng mga buhay ang kawatan? So, Ben Marwerte, salita lang daw yan. Hilbert Labrador, vindicated na mga Marines. Finish na sila, ombuing. Si Has Garcia. Okay? So, lahat po, natawag ko na at maraming salamat po. Paki-like po. Paki-like para sa tuwing mag-live ako, meron kayo kagad notice. Naman, join kayo sa channel ko. At 75 pesos lang kada buwan. At mag-like kayo sa Facebook pages ko. Marami akong Facebook pages. Mag-like din kayo. Magsunod kayo sa aking Instagram. At Tony Toto Kosing, mag-follow din kayo sa aking TikTok. Mag-follow din kayo sa aking X o Twitter. Maraming salamat po. Sino pa ba iba? Si Rodster, hello. Kay Hental Libinyo, congressman na ba si D5? Hindi pa siya congressman, pero nakipag-meeting na siya. Ang Joe, ang maasahan natin ngayon ay divine intervention na lang. Tama po, divine intervention na lang. Bibis, Las Vegas, kaya pala lahat ng mga malalakas ang bunganga. At saka, BCB, sa takot nila may imbestiga, dina-downplay nila discredit strategy. At saka sa impeachment ni Sara, hindi na pag-usapan, ayaw na pag-usapan. Grabe, natatakot sila. Dapat pag-usapan ninyo. So anyway, ito po tayo ngayon. At ako po dito ay para ibisto sila ng ibisto. So magandang umaga po sa inyong lahat. Paki-like at kung meron kayong sobra, bigyan niyo po ko sa GCash. Maraming salamat po mga nagbigay. Ito pangalan ko. Okay. Good evening, good morning, good morning.